Uyugyug ang 2,000 gatekeepers, napatay na lahat. Hindi nagtagal, isang grupo ng ilang daang lalaki ang lumitaw sa harapan niya. Bawat tao ay may hawak na kakaibang patpat at ang ilan ay may mga kagamitang bakal. Pagkatapos ay umakyat si Echo sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Nang pumasok sa silid ang babaeng may asol, kulay abo na buhok at kayumangging balat, alam ni Tulamo na wala na siyang pagpipilian. Lumuhad siya, ang kanyang noo, hinawakan ang malamig na sahig, nanunumpa ng katapatan sa Echo. Siya at ang kanyang mga tao ay magsisilbing echo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Mula sa araw na ito, si Echo ang bagong pinuno ng angkan ng Asha. Nang sumunod na araw, isang lalaki ang bumangon mula sa kama at sa tabi niya, isang ganap na hubad na babae sa ilalim ng manipis na kumot. Matapos makipagpalitan ng ilang salita sa subordinate, lumingon ang lalaki at tinapik ang babaeng nakahiga sa tabi niya. Sinenyasan nitong magbalot ng kumot at umalis. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang nasasakupan na iulat kung ano ang nangyari. Ayon sa mga nakaligtas na tumakas pabalik ang malaking apoy sa oasis ay ang makalangit na apoy na binaril mula sa langit. Nang marinig ito, ang lalaking nagngangalang Rebecca ay ang pinuno ng angkan ng Iron Whip. Nang marinig ang ulat, nagmura siya ng malakas, tinawag ang mga duwag ng bantay pinto. Sa sobrang galit ni Rebecca ay gusto niyang bitiyin sila sa tarangkahan ng lungsod. Nag-atubili ang kanyang nasasakupan bago sinabing pumunta siya sa oasis noong umagang iyon at sumaksi sa eksena gaya ng inilarawan. Nagkalat ang lupa ng mga itim na hukay, katawan at mga labi mula sa mga nasirang gusali. Marahil ito ay ang makalangit na apoy na putok mula sa langit. Para sa kanya, marahil ay tila isang higanteng sandworm o burrowing scorpion ang gamulong sa kampo, na iniwan itong gutay-gutay. Tumayo si Rebecca at dumungaw sa bintana, napagtanto na ang mga gatekeeper ay nahulog sa isang pagtambang at tumakas nang hindi man lang nakikita ang kalaban. Naisip niyang bagong challenger ito, ngunit hindi siya nag-alala. Bilang pang-apat na major clan, hindi sila ang unang target at gagawing bantay ng mga hanggal na challenger na ito na hindi rin mahirap ang mga aso. Nang tanungin tungkol sa mapaghamong angkan, ang nasasakupan ay nag-alinlangan. At pagkatapos ay sinabi na ito ay ang angkan ng Asha. Hindi makapaniwalang tumingin si Rebecca sa kanyang nasasakupan, nalaman lamang na ito nga ang inaangkin nila sa oasis na ngayon ay puno ng kanilang mga bandila, kasama na ang kanilang prinsesa, na ibinente bilang alipin ilang taon na ang nakakaraan ni Rebecca. Ang prinsesa ay naging isang walang Diyos na may maraming tagasunod, kabilang ang marami mula sa Hilaga. Napaatras si Rebecca, iniisip kung paano ito naging posible. Si Rebecca ay hindi ignorante tungkol sa mga kaharian sa Hilaga. Ang mga Diyosa ay nakita bilang mga kampan ng mga demonyo ng mga tao ng Grey Castle. Kung trahedya na ang kapalaran ng isang babaeng alipin ng mga taong buhangin, ang isang Diyosa na alipin ay walang pagkakataon na matubos. Ngunit ngayon, paano niya nakuha ang suporta ng mga tao sa Hilaga at bumalik sa malayong mga teritoryo sa Timog? Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kahangalan at isang gumigapang na takot. Si Rebecca, na dala ng matinding galit, ay sinuntok ang pader, na nauunawaan na ang kalabang partido ay bumalik para sa paghihiganti. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmayan ang sarili, iniisip na sa kabila ng sopistikadong sandata ng Tagahilaga, teritoryo ito ng mga taong Medjin Sand. Sa sandaling iyon, isa pang subordinate ang pumasok sa kanyang bulwagan, na nagulat na ang Asha clan ay nagpadala ng regalo. Ang regalo pala ay isang kahon na gawa sa kahoy na kahawig ng isang kabaong. Bahagyang sinipa ni Rebecca ang kahon, dahilan para gamulong ito ng ilang beses sa kalampag na ingay, na nagpapahiwatig ng napakagaan sa loob. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buksan ang kahon. Sa sandaling nabuksan sa halip na isang ulo, tainga, balat, o iba pang nakakatakot na bagay, ito ay isang kat-anji tanging kabaong, ang uri na ginagamit lamang ng mga taga-Hilaga. Napangisi si Rebecca sa nakita. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang higanting palakol, ang mismong palakol na pinahiran ng dugo, karamihan ay mula sa mga miyembro ng Asha clan. Ibinaba ang palakol, galit na galit niyang ibinaba ito sa kabaong, sumisigaw na hindi nakita ni Echo ang kanyang mga tao na tinadtad hanggang mamatay sa kanilang pagkakatapon. Sa pagkakataong ito, ganoon din ang magiging kapalaran niya. Biglang lumipad ang mga spark mula sa magkabilang gilid ng talem ng palakol, na para bang tinamaan nito ang isang bagay na metal. Walang laman ang kabaong, napuno ito ng kung ano. Pagkatapos ng mga sparks, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa loob ng kabaong,
na agad na pinupuno ang buong bulwagan at mabilis na lumawak palabas. Isang malakas na blast wave ang agad na dumurog at nagwasak sa lahat ng tao sa silid kabilang si Rebecca. Sa isang malakas na pagsabog, nasaksihan ng lahat ng mga naninirahan sa Iron Sand City ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Sa di kalayuan sa tavern, nakita din ni Tulamo ang nangyari. Ang makapangyarihang angkan ng Iron Whip tulad noon ay Nolly Paul. Tanong niya, bago ang pagsabog, personal na nasaksihan ni Tulamo ang paghahanda ng kabaong na puno ng mga bagay na tinatawag na snow powder at paglalagay ng isang flint dito. Isang piyos na nakakonekta sa takip ng kabaong ay inilagay at ginamit ng isang batang Diyosa ang kanyang kakayahan upang mapaapoy ang kabaong. Ipinaliwanag ni Axe na kung ang kabaong ay mapilit na nabasag o simpleng bukas, karaniwan, ito ay mag-trigger ng pagsabog. Walang ideya si Tulamo kung ano ang snow powder o basura, ngunit nasaksihan niya ang nakakatakot na eksena. Paglingon, nag-aalala si Tulamo. Hindi pa nagsisimula ang tunggalian, at walang pakundangan nilang nilipol ang isang malaking angkan. Natatakot siya sa anumang kahihinatnan. Nanunuya si Axe, sinabing nilapastangan ni Rebecca ang sagradong tunggalian noong nakaraan, at ang gayong mga taksil na tao ay nararapat na durugin sa simula. Walang oras si Axe sa anumang kalokohan ni Rebecca. Ang isang mabilis na kamatayan ay masyadong maawain pa para sa kanya. Inisip ni Tulamo kung ano ang mangyayari kung hindi binuksan ni Rebecca ang kabaong. Napangiti si Axe, alam ang karakter ni Rebecca kaya madaling hulaan ang mga kilos nito. Ang kabaong ay simula pa lamang, at naghihintay pa ng mas maraming kaganapan sa kanya. Nakatingin kay Tulamo na may bahid ng pagbabanta sa tono, sabi ni Axe. Ngayon tila hindi po protektahan ng tatlong Diyos ang isang taksil na nagtaksil sa kanila. Nang marinig ni Tulamo ito nakinilig at muling nanumpa na maglingkod ng tapat sa angkan ni Asha at Echo. Hindi malayo. Ginagamit ng mga mangkukulam ang nakikinig na magic seal para iulat ang mga kamakailang kaganapan sa Dragon Falls Ridge sa pamamagitan ng Spear Relay Station, pagkatapos ay ina-update ang lungsod ng Neverwinter. Sa lungsod ng Neverwinter, Nightingale na may hawak na magic seal sa kanyang condom gun, umupo sa mesa ni Roland, na ipinakita ang kanyang perpektong pangangatawan at magagandang mahabang binti. Kung gusto ni Roland na magsalita sa magic seal, kailangan niyang lumapit kay Nightingale. Hindi siya sigurado kung tititigan ba siya o palihim na tumingin. Matapos marinig na ang plano ay nasa tamang landas. Sa pagtingin kay Nightingale, alam mo ang kanyang pares ng boilang buwangs. Tumango si Roland, pagkatapos ay sinabi, mukhang mahusay, mabilis, idinagdag na ang ibig niyang sabihin ay palakol sa bawat isa. May naramdaman si Spear sa boses ni Roland at nag-alala na si Roland ay nilalamig. Nang maalis ang kanyang lalamunan, inutusan ni Roland si Spear na sabihin kay Axe na ipagpatuloy ang plano. Ang handang pumunta sa lungsod ng Neverwinter ay malugod na tinatanggap, ngunit dapat walang panggigipit sa mga piniling hindi sumang-ayon. Nang matapos ang tawag, tumayo si Nightingale at huminga ng malalim si Roland, marahil ay iniisip na magiging maganda kung magtatagal ng kaunti ang tawag. Nang makita ang kanyang ekspresyon, tumawa si Nightingale. Pagkatapos ay sa isang iglap, bumalik sa kanyang upuan sa pahingahan, patuloy na kumakain ng tuyong isda at nagbabasa ng kanyang storybook. Pinilit ni Roland ang sarili na tumuon sa mga bagay na kinakaharap. Nakamit niya ang malayong komunikasyon sa pamamagitan ng Spear bilang isang relay station na kahit na mas maginhawa kaysa sa mga titik at mas mabilis. Ang unang linya ng telepono sa West Territory ay nasa yugto na ng pag-install, malapit ng kumonekta sa ibang mga lungsod. Isinasaalang-alang ang pag-ubos ng oras at labor-intensive na katangian ng pagtatayo ng mga poste ng telepono at ang kanilang kahinaan sa pagkasira ng snow, nagpasya si Roland na ilatag ang mga cable sa kahabaan ng mga bundok, at ibinaon ang mga ito sa ilalim ng lupa para sa kaginhawahan at kaligtasan. Ang susunod na hakbang ay naghihintay para sa paglipat ng mga Tikira Witches. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga plano, isang biglaang pagsabog ang tumunog sa labas ng bintana. Agad na bumangon si Nightingale at inutusan si Roland na manatili sa kanyang opisina habang siya ay nawala sa ambon patungo sa pagsabog. Samantala, sa apartment ng Bruja, sumugod si Rem sa kwarto, ipinaalam sa kanya na may nangyaring insidente sa Academy District. Tila walang pakialam si Lily sa pagtulak sa mukha ni Rem palayo, nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang mikroskopyo. Paliwanag ni Rem na balisa, hindi lang pagsabog ang nangyari kundi pati na rin ang malaking sunog. Tinanong niya kung ito ba ay gawa ng mga demonyo o ng simbahan.
Umiling si Lily, naghihinala na marahil ito ay isang taong hanggal. Habang nakikialam sa mga kemikal mula sa laboratorio na nagdudulot ng aksidente. Nangyari na ang mga ganitong insidente noong nag-uwi ang isang chemist ng substance, at pinaglaruan ito ng bata, na kalaunan ay sinunog ang kanilang bahay. Bagamat walang nasawi, ikinagalit pa rin ni Roland ang insidente. Simula noon, dumami ang dami ng mga panuntunan sa laboratorio at mga hakbang sa kaligtasan. Tumango si Rem, ngunit nagpout, malinaw na gustong sumama sa kanya si Lily. Si Lily, na gumugol ng isang taon na nakatuon sa mikroskopyo, ay umaasa na makapagbigay ng higit pang tulong kay Roland. Gayunpaman, ang lahat sa Witch Union ay tila ginagawa ang kanilang bahagi sa pagpapaunlad ng lungsod ng Neverwinter. Pakiramdam niya ay naiwan siya dahil hindi siya nakapagbigay ng maraming tulong. Lalo na dahil kahit si Rem ay ginamit ang kanyang mga kakayahan para tulungan si Roland na gumawa ng mga dekoryenteng bombilla. Pilit na hinayla pataas si Lily, iginiit na hindi ito malusog. Ang pananatili sa kanyang kwarto buong araw. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lily, sa pag-aakalang tama si Rem. Siguro kailangan din niya ng sariwang hangin. Pagkatapos ay tumakbo si Rem palabas ng silid, hindi nagtagal pagkatapos niyang tipunin ang isa pa, na nakatago sa likod ng pinto, at lahat sila ay naghanda upang tingnan ang insidente ng magkasama. Evelyn, Summer at ang mga bagong member na kung saan ang mga miyembro ng union na sina Amy, Vanilla, at Margie ay naroon din. In case nakalimutan mo si Vanilla at Margie, taga-simbahan sila. And once a pure isa. Pero bagong sali lang sila at walang dugo sa kamay. Kaya pinayagan sila ni Roland na sumali sa Witch Union. Ginamit ni Margie ang kanyang mga kakayahan upang maihatid ang grupo ng mabilis sa Academy District. Ang lugar ay kinordena ng mga pulis na humahadlang sa mga residente na lumapit. Gayunpaman, ang mga mangkukulam ay lumipat sa mga kalye at pader na pumasok sa akademya nang walang sinumang nakakakita sa kanila. Nakarating sila sa ikalawang palapag kung saan nananatili ang amoy ng sunog na kahoy. Kasunod ng bango, mabilis nilang nahanap ang lugar ng insidente. Isang silid-aralan malapit sa dulo ng isang koridor. Ang mga dingding ay basag na umaabot sa sahig. Inilibot muli ni Rem ang dingding. At pagkatapos ay si Summer naman. Pumasok siya sa gitna ng silid-aralan at pinaga niya ang kanyang kakayahan. Habang lumalakas ang kanyang mahika, ang mga nasirang pader ay naibalik sa kanilang orihinal na estado, at ang mga skewed na upuan ay muling naayos. Ang walang laman na silid-aralan ay puno ng mga estudyante, ang iba ay natutulog sa mga mesa, ang iba ay nakikipag-chat sa mga grupo. Nagulat sina Margie at Vanilla na nasaksihan ang kakayahan ni Summer sa unang pagkakataon. Nakita rin ito ni Amy sa unang pagkakataon, walang takot kundi paghanga, bulalas ng lahat. Kahanga-hanga yon. Habang nag-uusap sila, biglang sumingit si Rem, na nakuha ang atensyon ng lahat sa isang sulok kung saan na-corner ng ilang matatandang estudyante ang dalawa pang iba. Ang isang estudyante ay nakatayo na nakabuka ang mga braso sa harap ng iba, habang ang isa naman ay nakayuko sa likod, na tila takot na takot. Kumunat ang noo ng mga mangkukulam, iniisip kung ito ba ay kaso ng pambubuli. Hindi marinig ang tunog, ngunit mula sa pagbabasa ng labi, maliwanag na ang pagtatalo ay tungkol sa pinagmulan ng dalawang sulok na estudyante. Ngunit inaakusahan sila ng mas matatangkad at matatandang estudyante bilang mga tagasunod ni Timothy, na hinihiling na bumalik sila sa Eastern Territory. Ilang mas matatangkad na estudyante ang nagpasimula ng pisikal na pagsalakay, na nagtulak sa estudyante na McCorner. Mabilis na naging magulo ang sitwasyon. Sinipa ng mas maikling estudyante na isang babae ang tuhod ng isa sa mga aggressor, na nakatakas sa pagkakakulong. Nagsimulang habulin siya ng bawat isa. Ang maliksin niyang galaw ay ikinagulat ng mga mangkukulam. Si Amy ay likas na naikayem ang kanyang mga kamao, tahimik na nagpapasaya sa dalaga. Nagpahayag ng pag-aalala si Vanilla, na napansin na ang lakas ng batang babae ay tila napakaliit. Ipinunto din niya na ang pag-atake lamang sa isang bahagi ng katawan ay naging madali para sa mga kalaban na mauna at depensahan, na maaring maging disadvantageous sa isang matagal na laban. Curious na tumingin si Rem kay Vanilla, nagulat sa kanyang kaalaman. Tila nalulungkot si Vanilla, humihingi ng paumanhin, at nagsimulang sabihin na ito ay isang bagay na natutunan niya sa simbahan, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Natatakot na lahat ng tao ay hindi siya magugustuhan dahil sa kanyang nakaraan? Lumapit si Evelyn at inaliw siya,
Ipinaalala sa kanila na sinabi ni Haring Roland na ang vanilla ay hindi katulad ng masamang purong isang mangkukulam, at hindi siya dapat humingi ng tawad. Tumango si Lily bilang pagsang-ayon sa pagsusuri ni Vanilla, napansin na nahihirapan ang dalaga. Biglang humawak ng upuan ang isang mas matangkad na estudyante at sinamantala ang hating atensyon ng dalaga, inihampas ito mula sa likuran. Natama ng upuan ang ulo ng dalaga, at sa kabila ng sakit ay nagawa niyang gamulong palayo sa mas matatangkad na mga estudyante habang nakahawak sa ulo niyang dumudugo. Habang papalapit sa kanya ang matatangkad na estudyante, biglang nagpakita ng sakit na ekspresyon ang dalaga at sinundan ng malakas na hiyawan. Nagsilabasan ang mga kidlat mula sa kanyang katawan. Nabasag ang salamin at bumukas ang isang malaking butas sa dingding. Nataranta ang mga nanonood at nagsitakas. Namangha si Evelyn, alam niyang kagigising lang ng dalaga sa kanyang witch power. Naunawaan ng lahat ng mga mangkukulam na naroroon na ang unang paggising ng isang mangkukulam ay kadalasang sinasamahan ng matinding sakit habang ang mahika ay nagtatagpo sa loob ng katawan. Maraming mga mangkukulam ang walang kamalayan na nagpapakita ng kanilang mga kapangyarihan sa sandaling ito, na ginagawa itong oras na sila ay pinakamahina sa pagkakalantad. Ilang taon lamang ang nakalilipas, ang pagtuklas bilang isang mangkukulam sa publiko ay halos palaging humantong sa tiyak na kamatayan. Mabilis na nawala ang kidlat, ngunit ang sahig at panlabas na dingding ng silid-aralan ay sinindihan ng electric strike. Sa kabila ng kanyang paghihirap, lumakad ang dalaga sa kanyang kasama sa sulok at hinayla siya. Naisip ni Lily na ito ay kapansin-pansin, kahit na sa ganoong kahinaan ay hindi nakakalimutan ng dalaga ang kanyang kasama. Habang ang mga batang babae ay tumakas sa eksena, ang bawat isa ay nagpakita ng hitsura ng paghanga. Alam nilang lahat na ang lungsod ng Neverwinter ay nakakuha ng isang bagong mangkukulam, at kailangan nilang ipaalam kaagad kay Wendy. Mabilis na bumalik ang grupo sa Witch Building. Nang malaman ni Wendy na nakipagsapalaran sila sa danger zone, pinagalitan niya sila sa pagtawid sa linya ng pulisya at paglalagay sa panganib sa kaligtasan ng lahat. Nakita na ni Sylvie ang nangyari at alam niyang ito ay isang mahiwagang paggising. Galit pa rin si Wendy, mukhang galit na galit habang tinatanong sila kung gusto nilang maparusahan sa paggawa ng 3 set ng mga tanong sa pagsusulit, kahit na hindi niya ito tunay na intensyon na ipataw ito. Nagdahilan ang lahat para mabilis na umalis. Matapos mag-sorry si Lily kay Wendy sabay hila kay Rem. Gayunpaman, mula nang makita nila ang nangyari sa paaralan, nakita na ni Rem ang pagiging malungkot. Nang makabalik sa kanilang silid, isinara ni Lily ang pinto at tinanong si Rem kung ano ang mali. Si Rem na nasa gilid ang luha, lamented na ang bagong, na maaari ring makabuo ng kuryente. Tinanong ni Lily kung bakit ito nag-aalala. Napaluha si Rem sa takot na mapalitan siya. Dahil ang kuryente ay may kaugnayan sa magnetism at ang kapangyarihan ng bagong bruha ay kahawig ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang babae ay medyo ibang Rem, naisip niya. Tiniyak ni Lily sa kanya na kahit magkatulad ang kanilang mga kakayahan, hindi siya papansinin ni Roland. Nag-aalala pa rin si Rem na may kumpara siya, hindi niya maalis ang takot. Naalala ang mga salita ni Rem, biglang nagkaroon ng epiphany si Lily. Habang tumatakbo siya nang hindi nagpapatuloy sa pag-aliw kay Rem, sumunod si Rem, nagtatanong kung ano ang nasa isip niya. Kinawayan ni Lily ang kanyang kamay, sinabihan si Rem na huwag siyang istorbohin at mag-focus sa sarili niyang pag-aaral. Kung ayaw niyang malampasan siya, sa isang bagong nahanap na layunin sa isip, si Lily ay tumingin sa mikroskopyo at hindi nagtagal pagkatapos ang silid ni Lily ay biglang napuno ng isang makinang na gintong liwanag.